Magandang araw po sa inyong lahat. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung ano yung mga bagay na dapat ninyong iwasan, mga bagay na hindi ninyo dapat gagawin, no? Para hindi kayo magkaroon ng problema sa inyong Kaiser payment. So, ang mga bagay na ito base sa aming mga karanasan at aming ginawa para in the future, hindi kayo magkaroon ng malaking concern. Okay, so unang-una dyan is ang pag-a-upload ng ating mga resibo. So make sure pagdating sa pag-upload ng resibo, kailangan front page po ang ilalagay po natin at clear and full copy. So hindi po siya kalahati, hindi po siya dapat putol. Kaya bago kayo mag-upload ng resibo, kailangan ninyong picturean ito mabuti ng buo. Para ka lang nagpicture ng isang photo sa isang gallery, or di kaya idikit mo sa dingding yan, picturean mo para makita ng buo at saka malinaw. Iwasan natin ang mag-upload ng mga malalabong resibo dahil yan ay sigurado madi-decline po yan. So kagaya sa sample na to, okay, ang in-upload niyang resibo defective. So hindi na makikita yung mga detalye sa loob ng resibo na kung saan yan po ang magiging source ng admin to verify, kaya mahirap i-check kung yung pera na ba yan ay pumasok, So again, iwasan natin ang pag-upload ng mga defective, diba? So yung mga hindi na mababasa. Okay, at kaya kung kayo ay nakisuyo, papicturan na mabuti at malinaw. Iwasan din mag-upload ng kalahating resibo sa picture, pag mag-picture kayo, hindi kalahati ang pipicturean. Kailangan buo po siya. Hindi siya dapat putol, diba? Or half ng info ay nawawala. So yan po yung mga bagay na kailangan po nating iwasan. Okay? So buo dapat ang picture ng resibo. Another thing, kailangan po natin magbayad ng tama at hindi kulang. So kung tayo po ay nagpapadala, the payment should always match the invoice amount. So kung magkano yung dapat babayaran mo na lumabas doon sa invoice, yan ang pera na dapat ipapadala mo. Kasi kung magkulang yan, ang labas niyan madi-decline, ang pera mo magiging deposit only. So kagaya ng sample na nasa picture, sa screen, so iba yung nasa invoice amount, iba yung payment amount. So hindi siya nagmamatch. Kaya make sure bago kayo mag-upload, magkapareho po ang dalawa na yan, So ang outcome, kapag kulang po ang inyong mga binayad, madi-decline po yung ating payment, madi-deposit only, at hindi siya makredit doon sa due date, So ang pera nyo andun naman, deposit only nga lang. Okay, so yan po yung dapat nating iwasan para hindi tayo magkakaroon ng problema. Kasi pagdating sa bank validation, okay, tinitignan nila niyan, yung receiver or account number, kung tama yun. Dapat may time and date, at saka yung magkano yung amount sa resibo. At the same time, yung transaction number or code, lalong-lalo na pagdating sa remittance, tinitignan nila yung exchange rate, must be presented. So sa mga OFW natin kasama, make sure na tama yung ating pinadala or bayad para at least hindi na tayo magkakaroon ng problema. So kagaya ng sample ng resibo na to, okay, andyan yung receiver information, andyan yung time and date, andyan yung amount kung magkano, andyan yung bank account ng receiver, andyan yung reference number, mga importante yan sa loob ng resibo para ma-verify ni admin. For online transfer naman, okay, kung kayo ay gumagamit ng iyong online banking, iwasan po natin ang pag-upload ng mga screenshot na ganito na nakalagay transaction is in process or being processed. So ibig sabihin, hindi siya successful. So kapag ganyan ang binabayad niyo, lalong-lalo kung GCash, So kung nakalagay hindi successful, in process pa lang, or being processed, so ang resibo ninyo madi-decline po yan. Okay, so dapat nakalagay successful transfer. O kaya transfer successful
ang nakalagay sa inyong resibo. Okay, para at least kahit papano, hindi na kayo problema kung bakit nadi-decline. Okay, so in addition to that, magpapadala tayo sa the same bank account kung mayroon tayong online banking. Halimbawa, mayroon kayong online or mobile banking sa BDO. So, dapat magpadala kayo sa BDO Bank ni IMG. BPI to BPI, PNB to PNB, Metrobank to Metrobank, Union Bank to Union Bank. Bakit? Para sa immediate approval. Hindi pwede naman, pero medyo it will take time, ano? Kung ang ginawa ninyo ay halimbawa may BDO kayo, online banking, pinadala nyo sa BPI, di ba? O may PNB kayo, pinadala nyo sa BDO. Pero kayong Metrobank, pinadala nyo sa Union Bank, ano? Ma-approve naman yun, but the process, it will take time. Pero mas maganda sana kung BDO to BDO, okay? So pag ganon, wag mo nang i-upload, ano? Re-uploading or double uploading ng mga resibo na hindi po tayo makahintay kung approve or wala, ano? It will cause delays. It costs time sa taga-verify, ano? So nakalagay naman sa Kaiser portal, 30 to 60 days, ano? As long as may proof of payment tayo, you are covered. Huwag nyo lang walain ang resibo. May message naman yan sa email ninyo, okay, kung bakit na-decline o kung approve na, no? So basahin lang at sundin ang instruction. So kagaya nito, na-decline. Bakit? Kasi yung resibo ay nagamit na. So ang ibig sabihin dyan, nag-upload siya ng resibo, in-upload niya uli kasi hindi siya nakahintay for approval. Usually 30 working days, ano? Yan po ay nandiyan din sa Kaiser portal natin yung instruction. Proof of payment must be uploaded to the right payer's name at all times. Halimbawa, may nakisuyo. Diba? If you are paying for your team members, client, do not put your name in the payer's field, ano? To avoid the payment getting credited to the wrong account, ano? So, halimbawa, lagyan ng remarks ang resibo. So, halimbawa, ito, ginamit niyang account ni Mara, no? Tapos, nakisuyo siya. Okay? Pero doon sa baba, nakalagay yung remarks para saan yung pera na yan, para kanino, at the same time, magkaano, no? So, huwag kalimutan lagyan ng remarks para mabilis ang pag-verify ni admin. Iwasan po natin masyadong madami ang laman ng resibo. Halimbawa, isang padalahan lang, 5 tao ang gumamit. O di kaya 3, no? So, tapos lalagyan mo ng remarks, halos hindi na makita yung information. So, okay. So, as much as possible, kung maaari, iwasan natin para hindi rin mahirapan yung taga-verify. So, ang pinaka-worst sa lahat at wag na wag ninyong gagawin is yung magbigay ng bayad ninyo sa inyong sponsor. Huwag magbigay ng pera sa inyong sponsor para sila ang magbayad ng inyong Kaiser. Hindi nila obligasyon yun. Obligasyon po natin yun. Pero kung halimbawa nakisuyo naman kayo dahil sa sitwasyon, pwede naman yun. Pwede nyong gagawin yun. Okay? Pero as much as possible, kailangan natin dapat tayo ang gagawa. Pag-aralan natin kung paano mag-upload ng resibo. Okay? Mula sa binayad natin. Marami tayong payment option. So, sundan nyo lamang po yun. Kung kayo talaga ay nahirapan, o di kayo namang problema, so, do it yourself. Pero kung busy sa trabaho, or walang time, or hindi marunong magpaturo. Pero kung kayo ay nakisuyo, okay, gamit ang Eurocast, etc., make sure na padadalhan kayo ng proof na in-upload na po nila ang resibo. So, hoping na tutunan po ninyo ito at ma-apply, para pagdating ng araw, hindi kayo magkaroon ng problema. So, bakit kailangan nating matuto? Mag-do it yourself. Kasi, unang-una, this is your money. It's your money and your business, Alamin ang proseso, sundin ang proseso. Mag-bus tayo, Basahin natin yung instruction, unawain lang natin yun at susundin po natin. Kapag inaral natin yan, inunawa natin at sinunod, hindi po tayo maliligaw. Again, it's your money, it's your responsibility. Supposed to be ikaw ang gumagawa niyan. So, sana masundan yung video na ito. Magkaroon kayo ng idea kung anong mga dapat at hindi ninyong dapat gagawin sa susunod. Have a good day, everyone.